upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 1:1 and 14. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos at naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng sa kanyang tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Romans 8:9. Ngunit kayo'y wala sa laman kundi nasa Espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. 1 Peter 5:8. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang dyablo na inyong kaaway ay gumagala at Ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Ma'am. 1 Peter 5 verse 8. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Romans 8 verse 9. Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Yamang nananatili sa inyong Espiritu ng Diyos. Subalit kung sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. John 1 verse 1 and 14. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama. Puspos ng biyaya at katotohanan. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ay binigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:21. Subalit, ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naaayon sa Diyos. 2 Timothy 3 verse 16 to 17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap at sasangkap pang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Okay. Sige, pwede pa. Si Yara Joyce, ikaw naman. Okay po. Naririnig po ako. Okay po. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng gawang mabuti. John 3:21. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos. John 3:16. Subalit gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 1
1:14. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ano yun? At naging tao ang salita, at ano yun? At naging tao ang salita. At Ano? tumahang kasama namin. At tumahang kasama. Okay. At tumahang kasama namin. At at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng anak ng kanyang ng tanging anak ng ama. Ano ba yan? Puspos ng biyaya at katotohanan. Romans, ngunit kundi sa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Ano yun? ang Espiritu ng Diyos. Subalit, kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. At 1 Peter 5:8, magpakatino kayo at magbantay kayo. Ang Diablo na kaaway ay parang ba yun? Ay tulad ng isang leong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Okay, thank you. So, bukas naman yung Rodriguez naman, bukas. Wednesday. Sige po, hello. So, mag-start na tayo. At naka-live na tayo actually. So, good afternoon and welcome po sa ating Bible study. So, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa Luke chapter 2. So, kahapon po na-discuss natin yung chapter 1 and parang po tayo nun, parang nagbalik tanaw sa history. Yun, na-discuss po natin sila. Okay, pakita ko lang po yung verse 1. Yun, si Augusto Caesar. So, I think yung mga mahilig sa history, kilala po yan. Okay? So, totoong tao po talaga yung mga nabanggit din. So, yun, ngayon naman magpapatuloy. Mali. Sorry. Okay. So, ngayon papatuloy tayo sa verse 2. Pero bago yan, basahin muna natin ulit yung verses 1 hanggang 7. Ay, sana ba yan? Okay. Ayan, sige po, basahin muna natin. So, request natin. Mami, pwede pakibasa ulit, 1 to 7. Okay. Lucas 2, verse 1. Ang mga araw na yon ay lumabas ang isang utos mula kay Augusto Caesar upang magpatala ang buong daigdig. Ito ang unang pagtatala na ginawa ng si Quirinio ay gobernador sa Syria. Pumunta ang lahat upang magpatala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. Umahon din si Jose mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazareth, patungo sa Judea, sa lungsod ni David, sa tinatawag na Bethlehem, sapagkat siya ay sa sambahayan at lipi ni David, upang magpatalang kasama ni Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay malapit ng manganak. Samantalang sila'y naroroon, dumating ang panahon ng kanyang panganganak, at kanyang isinilang ang kanyang panganay na anak na lalaki.
Binalot niya ito ng mga lampin at inihiga sa isang sabsaban sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Okay po. So, ayun po ang ating aralin muli, no? So tayo po ay manalangin muna. Let's pray. Panginoon, kami po ay muling nagpapasalamat sa iyo. Lahat ng ito ay sa pamagitan lang po ng iyong habag. At patuloy mo pong ipaalala yon sa bawat isa. At salamat Panginoon dahil ikaw ang Diyos na nakakaalam sa puso ng bawat isa. Kung ano po ang totoo na nasa puso ng bawat isa. At salamat dahil ang mga gumagawa ng tama ay iyong patuloy na pinapalakas. At ang mga may ginagawang hindi ayon sa iyong kalooban ay iyo pong sinasawa at iyong tinatama at iyong tinutuwid. Tunay nga na nasa sayo ang tunay na kahatulan at ikaw ang tanging sandigan at sandalan ng mga matutuwid. At maraming salamat Panginoon dahil ang iyong salita ang siyang patuloy na mag-iingat sa mga nakikinig at sumusunod sa iyo Panginoon. Ang iyong salita ang siyang magiging gabay upang ang aming mga paa ay hindi madulas at mahulog sa kapahamakan. Salamat Panginoon dahil ang tunay na pag-ibig ay nasa sa iyo. Salamat Panginoon dahil ikaw lang ang siyang tapat, ikaw lang ang siyang totoo. At salamat Panginoon dahil ang matuwid ay natutuwa at nasisiyahan at tunay na ang kaligayahan ay nasa sa iyo o Diyos, na hindi sa mundo, hindi sa kasalanan, hindi sa sarili at hindi sa panlilin lang na patuloy na ginagawa ng kalaban. Salamat o Diyos, at ang lahat ng ito ay para po sa ikapupuri ng iyong pangalan. Salamat Lord dahil ang vindication ay nasa sa iyo lamang o God. Ng lahat ng gumagawa at sumusunod sa iyo sa katotohanan. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, no? So magpapatuloy tayo ulit dito sa verse 2. Again, verse 1, napakaganda po ng verse 1, lalo na po sa mga nahirapan po na magbasa ng history, magbasa ng other resources, no? I highly encourage you na panoorin niyo po yung kahapon na Bible study, lalo na sa mga hindi nakasali kahapon at yung mga medyo naguguluhan pa kahapon. I-review niyo po yun, napaka-importante po yun, no? Kanina lang din, pinapanood ko yung church history. I think natataon na kailangan talaga natin aralin din yung history. Hindi lang church history but even yung history during the time na nagsisimula po yung lahat, no? Malaking tulong talaga siya sa pag-intindi natin. Hindi lang sa pag-intindi but lalo na rin po sa katiyakan din natin na hindi po tayo nagkakamali or yung tama po yung doktrina na ating pinangangaral, tinatanggap at pinaniniwalaan. So, importante po talaga din na malaman nyo yung mga tinatawag na confession of faith. Kung hindi nyo po ito naririnig, marami po, no? Wait lang, banggitin ko lang po. So, kasi nung ako po ay nagsisimula din, nung college ako, wala din talaga tong mga confession of faith na to. Wala to sa amin. So, kaya po talaga malimit ang nangyayari yung naano talaga sa maling katuruan. So, if a church doesn't teach the history, I think isa yun sa indication na ICGCs lang talagang ginagawa, no? So, yun, marami pong mga nangyaring confession. So, ayon dito sa available resources ko, merong Second Helvetic Confession, 39 articles, Canons of Dort. Itong Canons of Dort, naririnig ko to sa mga
kala R.C. Sproul, kala John MacArthur, ayan. And 1689, Baptist Confession, Belgic Confession, and yung pinaka-recent Westminster Confession. So kung naririnig niyo po yan, ngayon nakikita ko yung importance na mabasa po natin itong mga confessions na ito. And napakarami. Now, to give you a brief idea, bakit po may mga confessions, no? Bakit may ginawang ganun? Confessions po pala is yung, alam niyo, yung parang paghahayag kung ano talaga yung pinaniniwalaan ng church. Okay? And hindi lang po ito regarding sa specific na ministry or church, but ito po talaga yung confession of faith ng mga mananampalataya na sumusunod talaga sa tunay na katuruan. Now, bakit po merong mga confession na nangyari? Bakit yun? May binanggit ako. Ilan ba yung binanggit ko? Mga 6 ba yun? Yep, 6 yung binanggit ko. Kasi po, during those times, iba't ibang time po kasi nangyari yun. During those times po kasi, meron pong mga heretic, or pag sinabi nating heretic, yung mga maling katuruan na sumisikat or nag-a-arise, no? So, dahil doon, nagkakaroon sila ng confession para maging malinaw sa mga mananampalataya na ito yung katotohanan. Okay? And then, lumaon na naman ng panahon, meron na namang nagkaroon na namang ng ganito. Kaya, meron po akong 6 na nabanggit. So, now, ayun po, nakita ko yung importance na aralin din natin yung history. So, alam ko po na medyo pagdating sa resources, medyo wala po talaga tayo. God willing, kapag natutunan ko na din, ituturo ko din naman, i-share ko din naman yun sa inyo, no? And ko lang din, kumbaga, request ko lang din sa inyo na sana hindi nyo sayangin yung pagkakataon na kapag dinidiscuss yung mga bagay na yun, pakinggan nyo po din talaga. Tulad ngayon, tulad kahapon, ating pinag-aralan si Augusto Caesar sa verse 1. Although yung na-share ko po sa inyo, hindi pa siguro yun talaga yung marami pang dapat na basahin patungkol sa kanya. Pero you see, napakalaking tulong na din po iyon. So, sana, anin nyo din talaga po yung tawag dito. Ngayon ko lang nare-realize din talaga sa sinasabi ng salita ng Panginoon na sa iglesia niya talaga may binigay siyang mga teacher, may binigay siyang preacher, may binigay siyang mga pastor, may binigay siyang mga ganito ganyan para talaga sa ikakalago ng kanyang katawan. So now ay mas nagiging may halaga yung verse na yun sa akin ngayon. Nasabi ko nga napaka-importante pala talaga ng yung mga itinilaga ng Panginoon upang malaman itong mga bagay na to. So gaya natin sa composition ng ministry or ng church natin ngayon. So yes, kami po ni Kuya parang nangunguna sa pag-aaral sa ganito ganyan. By God's grace binigyan ng karunungan patungkol sa mga ganito ganyan at na-share po sa inyo. So ang request lang din po talaga namin, sana makinig kayo ng mabuti at bigyan nyo din po talaga halaga yung mga bagay na ito. So, and then let's keep on praying for one another as well. Ayun, yung kumbaga tulungan po talaga, tulungan yung gagawin po natin. Alright? So anyway, bakit ko po yung nabanggit? Kasi nga, verse 2, magpapatuloy tayo sa history. So, although medyo kahapon ang dami kong binasa patungkol dito, pero iisa lang talaga yung naano ko sa taong ito. Well, I will share that to you sa ating pagsisimula. So, verse 2 po tayo. Ito, ang unang pagtatala na ginawa ng si Quirinio ay gobernador sa Syria. Okay, yan po yung verse 2, May mga nabanggit na naman dito na mga salita. So, unang pagtatala, Quirinio, gobernador sa Syria. So, mahalaga po na atin pong maintindihan. Ano yung connection nito sa verse 1 and sa gospel? Ano yung connection nito? So, una is, saan ko ba sisimulan? Sige, bago ko po simulan,
pakinggan ko po muna yung inyo pong mga nabasa, or inyong mga napag-aralan, and then doon na lang po ako papasok din. Sige, anyone po na nakapag-aral or na nag-try na tingnan itong verse 2, or sa mga nag-try na tingnan sino tong si Quirino, or sa mga baka may nag-try din na bakit Syria? Anong kinalaman ng Syria sa kay Jesus, no? Baka lang naman may nagganon po sa inyo. Matutuwa po akong pakinggan ikaw na nag-ano nun. Sige. Meron po ba? O dyan po sa live, baka comment lang po kayo down below sa mga nanonood. Anyway, meron po ba? So, sige po. Ayon lang din po sa aking pagbabasa at saka pag-search, si Quirino po ay, ano ba sulat ko dito? Tinote ko ba? Okay. Alright. Simulan ko po muna dito sa si Quirino ay gobernador sa Syria. Okay? Now, Syria, as you know, is hindi po siya parte ng Israel, or hindi po siya parte ng Judea, hindi siya parte ng Samaria, hindi rin po siya parte ng Galilea. Okay? But sa panahon po na ito, lagi po nating tandaan, ito po yung time na namamayagpag po yung Roman Empire. So ibig sabihin, nasakop din po ang Israel during this time. Pero actually po, hindi ko pa po sure, hindi ko lang na-verify, hindi ko po sure kung ang Israel bilang bansa ay natatag na sa panahong ito. Hindi ko po alam kasi 'di ba, kung matatandaan niyo po sa ating pag-aaral sa Old Testament, yung isang bansa ng Israel, 'di ba, na-divide po 'yun sa dalawa. Naging Southern Kingdom at saka yung Northern Kingdom. 'Di ba, meron pong paghihiwalay. And then pagkatapos noon, yung pinag-aralan po natin yung mga hari, kung natatandaan niyo po yung mga hari. Then pagkatapos po noon, 'di ba, nasakop sila ng Babylonia. Okay? Nasakop po sila ng Babylonia. And then pagkatapos, meron pong promise, after 70 years, babalik sila. Hindi ko pa po talaga nabasa yung full history about doon. Pero I think po kasi, ang nakabalik lang talaga from Babylonia is yung mostly mga taga-Judea lang. Mostly mga taga-Judea. And then, kakaunti lang yung mga naano sa, di ba dati wala pang Samaria noon? Di ba dati po Southern Kingdom tsaka Northern Kingdom. Then, magkalaban pa ngayon eh. Di ba, tawag sa Southern Kingdom is Judah, the Northern Kingdom ang tawag is Israel. Kung natatandaan niyo po yun. Di ba? And then, una po talagang nasakop is yung Israel, yung Northern Kingdom. And kung tama ang pagkakaalala ko, I think Assyria or Syria ang nakasakop sa kanila. Pagkatapos noon, ang Babylonia, nasakop din ang Assyria or Syria. So ibig sabihin, kung nasakop ng Assyria or Syria, again, hindi ko po sure ha, kung nasakop nila yung Israel, so nasakop ng Babylonia yung Assyria or Assyria, ibig sabihin, under na rin ng Babylonia yung Israel. And then, huli po kasi na sakop yung Judah or yung Southern Kingdom. And then, nung nasakop sila, di ba sabi ng Panginoon, basta magpasakop lang kayo, ibabalik ko kayo. Di ba yun yung po yung pangako ng Panginoon sa kanila. Now, meron pong mga, nag-obey talaga kay Lord. Yun, sila Daniel. Yun, kung matatandaan nyo po. And then, yung pagkabalik po nila, again, parang sira po kasi yung yung Northern Kingdom, yung Israel na tinatawag dati. Pagkatapos po nila, nung bumalik na sila sa kanilang lugar after ng Babylonian captivity. Now, pagkatapos po nun, nahati na po sa tatlo. Wala na po yung
Southern Kingdom tsaka yung Northern Kingdom. Nahati na sa tatlo, kaya nagkaroon na ng Judea, di ba? Judea na, hindi na Juda, di ba? Judea, Samaria, at Galilea. Tatlo na po yun. Ngayon, di ba nga, last Sunday, kung matatandaan nyo po, itong mga Hudyo na nasa Judea, hate po nila yung Samaria. Di ba? Nagpatuloy yun hanggang sa panahon ng Panginoong Hesukristo. And then, after ng Babylonia, hindi pa Roman Empire ang sumakop sa kanila eh. Basta meron pang iba. And then, here comes the Roman Empire. Dumating yung Roman Empire. So, ganun pa rin yung structure. Judea, Samaria, Galilea. Pero po, hindi ko alam kung tinatawag silang Israel. Yan ang hindi ko sure. Kung isang Israel sila or ang Judea lang ang parang kino-consider na bansa ng Israel. Kasi nga, di ba, they hate Pero, Galilea naman, mga Hudyo din naman yung mga nandoon. So you see, napaka-importante na malaman natin yung development ng history din, in which hindi ko pa po yun sure. Now, ito po kasi ang nangyari. Sa Roman Empire, during the time, sa Roman Empire, ang Syria po, okay, ang Syria, inassign po ang Syria na i-manage ang Judea at ang Galilea, hindi kasama ang Samaria. Ayon sa nabasa ko po Judea, Galilea, tsaka yung isang bansa or isang lugar. Nakalimutan ko, Edomia ata yun? Basta hindi po Samaria. So you see, parang iba-iba po kasi sila ng government eh. Yung Judea, Samaria, tsaka Galilea. Parang iba-iba sila ng government. Ngayon, ang nangyari, so, si Syria, kaya ito, nabanggit dito, gobernador sa Syria. Kasi po, nung panahon ng itong binabasa natin, yung Syria po ang inatasan ng Rome na, kasi sakop din ng Rome yung Syria eh. Ang nag-govern po, or yung parang naglilingkod po na parang pinuno ng Syria, itong si Quirino. Now, si Quirino po is, I think, Roman person siya. Okay? Pero siya yung inassign sa Syria. And then ang Syria, inatasan under the government of Quirino na mag-govern sa Judea at Galilea pagdating po sa taxation. Okay, history po ito ayon sa in terms of taxation. Pero sa government, kung mababasahin natin sa Matthew, i-connect natin sa Matthew, ang nag-lead po sa Judea is si Herod. Herod the Great. Tatandaan niyo si Herod sa Matthew? So you see, si Herod ang leader ng Judea, pero under pa rin siya doon kay Quirino na gobernador ng Syria. So pagdating sa tax, so magsasubmit si Herod doon kay Quirino. Okay? So yun po yung connection. Bakit kay Lucas, sinabi niya ito, si Quirino ay gobernador sa Syria. Bakit sinabi ito? Kasi nga po, Judea is under sa government ng Syria pagdating po sa tax, pagdating po sa buwis. Okay? Naintindihan niyo po yun? Nakaka-follow po ba kayo? So yun po ang connection nito. Bakit binanggit yung Syria? Kasi sa panahon na ito, under ang Judea sa Syria pagdating sa pagbubuwis. Okay? Yun po yung connection niya. Ngayon, sinabi dito, si Quirino. Okay? Ito ang unang pagtatala na ginawa ng si Quirino ay gobernador sa Syria. Now, ito po yung may-share ko sa inyo. Ito pong verse 2 is a controversial na verse. Okay, alam nyo ba yon? Itong Luke chapter 2 verse 2 is a controversial verse. Ano ibig sabihin ng controversial? Meron pong issue itong verse 2. May issue po ito. Alam nyo ba yung issue? Okay? Ang issue po is marami pong nagsasabi na nagkamali po si Lucas sa pagsulat dito sa verse 2. So you see, ako, ngayon ko lang din pala nalaman na meron palang issue tong verse 2. Kaya sabi ko po kanina, panimula ko po, napaka-importante na malaman natin yung history. Kasi nga po, may mga ganito palang nangyayari.
Now, ano po yung issue sa verse 2? Ayun nga po, sabi nila, nagkamali po si Lucas. Ngayon, tatanungin ko po kayo bago ako magpatuloy. Kung nagkamali po si Lucas, kung totoo man na nagkamali si Lucas, ano po ang magiging epekto nun sa atin? Tatanggapin na lang ba natin na mali si Lucas? Or kung nagkamali man siya, anong mangyayari sa atin? Sige nga po, tanungin ko lang po kayo kung nakikinig po talaga kayo sa mga Sunday services natin, tsaka Bible study. Ano po? Ano magiging epekto nun sa atin? Ano yung para sa atin? Sige po, Tito Bong. Siguro, kung nagkamali man, siguro, ito'y kapahintulutan din ng Diyos. Sapagkat yung napapag-aralan natin na ang lahat ng mga kasulatan ay ang lahat nun ay may kapamahalaan na ugnay talaga sa Diyos. Kaya kung may mga magkakataon na nagkaroon ng ganon, siguro ito yung kalooban ng Diyos. Okay po. Sige po, thank you po Tito Bong no, sa pag-share ng opinion mo doon. Sige, yung sa iba naman, baka meron po din kayo ma-share o masasabi. Sa akin po siguro dapat laging sigurado talaga para hindi tayo nagkakamali. Okay, dapat sure ka. Okay, dapat sure. Yes, para hindi magkamali. Yes po, no? Now, last, meron pa po bang magdadagdag? Kung mali po yung si Lucas talaga, no? Ano yung para sa atin? Ano po? Sige. Kung mali nga po yan. Kung mali po yan, wala tayong mapangawakan na yun, yung katotohanan kasi nasa Biblia lang yung natin. Yung anong tawag doon? Diyan tayo bumabase, tsaka yung nandiyan sa salita ng Diyos. Tsaka hindi naman po tsaka hindi naman po nagkakamali ang Diyos. Okay. So, actually yun po yung tamang sagot. Kung nagkamali po si Lucas, wala na po tayo. Punta tayo ng hell. Kasi lahat ng sinasabi dito sa Bible na binabasa natin, ano na siya? Invalid na siya. Invalid. Kasi nga po, 'di ba? Yun nga, isa po sa statement or confession of faith natin is the sola scriptura. So, ibig sabihin, all of the scriptures at kabilang po doon, ang salita ng Panginoon ay walang mali at hindi nagkakamali. So, once nagkamali po talaga si Lucas dito sa verse 2, and kung matatandaan nyo po, di ba, ang author po ng Bible is the Holy Spirit. And the Holy Spirit is the Spirit of truth. Spirito ng katotohanan. So, if nagkamali si Lucas dito, ibig sabihin, hindi siya spirito ng katotohanan. Ibig sabihin, hindi ito ang salita ng Diyos. So, kaya ko po yung sinabi sa inyo, kasi para maintindihan natin, and para maging malinaw po sa bawat isa, na wala po talagang pagkakamali or walang contradiction, wala pong something na ano po talaga sa salita ng Panginoon. Okay? Now, bakit ko po inopen sa inyo yung issue? Kasi nga po talaga, kailangan natin maintindihan at baka naman kasi biglang may magsabi sa inyo, uy, mali yan, no? Para din malaman nyo kung paano po natin yun na tama naman. Kasi nga, pag mali, kahit may isang verse lang ang mali, wala na talaga. Goodbye tayong lahat. Okay? Now,
ano po ba yung issue? Ito po kasi yung issue dito. Si Quirino po, hindi ko lang na-note talaga yung mga exact details. Kasi kulang po ako sa oras din kasi verse 2 na tayo, no? Si Quirino ay ang unang yung kilala talaga and naitala po talaga kasi na pagtatala na census na ginawa under ni Quirino, under sa government ni Quirino sa Syria is nung panahon po ng, kailangan ko din to aralin yung mga AC, BC, AD pala, AD, BC. Kasi nalilito pa din ako pag binabasa ko. Basta, ganito na lang para mas mabilis. 'Di ba sa Matthew 1, ang hari po ng mga Hudyo or hari ng Judea ay si Herod, 'di ba? Sa Matthew chapter 1 and 2, nung ipapanganak ng Panginoong Hesus, 'di ba, sabi doon sa Matthew si Herod ang hari ng mga Hudyo or siya yung itinalaga na King of the Jews, 'di ba? Si Herod the Great. Okay? Now, ito pong sinabi dito, yung sinabi po na census na ginawa sa time ni Quirino ay nangyari daw po 10 years later nang namatay na si Herod. Okay? Now, meron pong Jewish historian, okay, na ang pangalan ay Josephus. Ayan. Kaya kung nakikinig kayo kala John MacArthur, kala R.C. Sproul, mababanggit nila ito, si Josephus. Si Josephus po ay Jewish historian. Now, sa sinulat po ni Josephus, ang nasulat lang sa tala ni Josephus is yung census under kay Quirino, yung time na 10 years na ang nakalipas, patay na po si Herod. Okay? Kaya dito nagsimula, sinasabi ng mga mali si Lucas. Kasi base sa history, okay? Base sa history, yung census na ginawa kay Quirino, na daw yun? 10 years later na. So, anong connection yun? Kasi nga, sa Matthew, sa account ni Matthew, si Jesus Christ ay nabuhay nung hari pa si Herod. You see? Pinanganak si Jesus Christ nung hari si Herod. So, kung yung census kay Lucas naman, di ba? Ito yung sinabi niya. Yung census na ito kay Lucas, kung tama dun yun sa sinabi ni Josephus na sa time na 10 years later, so maling-mali talaga si Lucas. Nagigets niyo po ba yun? Kasi 10 taon na ang agwat eh. 10 taon ng agwat. Okay? So masasabi nilang mali si Lucas. And actually, yung sinasabi ko po na census na sinasabi ng marami na nagkamali si Lucas, yun po ay mababasa natin sa Acts chapter 6 or 7 or 16 or 17. Basta mababasa po natin yan sa Acts in which yung census po na yon under kay Quirino, nagkagulo po. Nagkaroon po ng pag-aalsa under sa pagpamumuno ni sino yon? Judas ba pangalan? Judas of Galilee. Basta nagkaroon po ng magulo. Kumbaga, yung census po na yon, kilala po talaga yon na census sa history, even sa history. Okay? And yun nga, nangyari po yun, 10 years later, patay na po si Herod. So yun po ang issue. Yun po yung sinasabi nilang issue. So nagkamali daw si Lucas. But, kaya nga yung prayer ko din kanina, ang Panginoon ang magbi-vindicate. No, anong ibig sabihin ng vindicate? Siya yung magpapatunay ng kung ano yung tama. Siya yung magpapatunay, magpapakita talaga na tama naman talaga. Kasi yan ay sulat talaga ng Holy Spirit. Bakit po? Paano po yan napatunayan? Kasi po, hindi ko lang po nilagay yung panahon. Pero meron pong archaeological discoveries. Okay? Archaeological discoveries. Ibig sabihin, di ba, archaeology yung sila yung mga naghuhukay-hukay and then base sa mga nahukay nila, yung history, something like that. Okay? Meron pong archaeological discoveries at historical data sa Egypt. Okay? Na kung saan, nakita po doon sa kalimutan ko kung ano yon,
Pero meron pong parang nakasulat, naka-engrave po na si Quirino ay 2 beses na naging gobernador ng Syria. Okay? 2 beses po na naging gobernador si Quirino sa Syria. So that's one thing. Pangalawa, yung historical data na nakuha or na-discover nila sa papyri ba yun? Papyri sa Egypt. Parang documentation ng mga Egyptian dati, papyri ba tawag doon? And nakasulat doon, kasi nga Egypt din is under Roman Empire. Papyri daw. Papyri. Okay. French fries, papyri. Anyway, basta yun po, no? Ayun, papyri daw, papyri. Okay. Tapos, ang nangyari po, ayon po doon sa records nila, every 14 years, nagkakaroon ng census. Every 14 years, nagkakaroon ng census. Okay? And, base doon sa mga na-discover na mga, yun nga, yung sinabi ko po sa inyo kanina, ito, napatunayan na itong binabanggit dito ni Lucas, na sabi nga dyan, itong unang pagtatala. So ito yung unang pagtatala. So yung binabanggit nila na yung census na magulo, na naging popular din even sa history, yun po yung pangalawang pagtatala, in which under government pa rin ni Quirino. Kasi nga 2 beses po si Quirino nag-serve as governor ng Syria. Okay? And so, 'di ba namatay si Herod, 'di ba? Decade. Hindi ko lang alam kung exact 10 years or 11 or 12 or 13 or 14 years yung agwat, in which yun nga nagtutugma talaga doon din sa historical data at archaeological discoveries, doon din ayon din sa pagkakasulat ni Matthew, and then ni Lucas, and then sinulat din po ni Lucas yun nga yung pangalawang census mababasa natin din sa Acts. So, ibig sabihin, na-reconcile na din po yung verse 2. Okay, reconciled. Ibig sabihin, hindi po nagkamali si Lucas dito po nung sinabi niya na ang unang pagtatala na ginawa ng si Quirino ay gobernador sa Syria. And one thing also na nakaka-amaze, yung pangalawang pagtatala po, sinulat po yan sa Acts. And sino po ang nagsulat ng Acts? Yes, it's the Holy Spirit, pero ginamit niya si Lucas. You see? Si Lucas din po nagsulat ng Acts. So how come na magkakamali si Lucas sa dating? Hindi po dating yung pagdidata, pero yung dating pag-aano ng panahon. Kung siya din naman na nagsulat ng Acts. Okay? And one thing na amazing, na-amaze lang ako kasi nga may issue pala tong verse 2, chapter 2, pagdating sa yung accuracy niya. Pero basahin natin sa chapter 1, verse 3. Tingnan niyo po anong sinabi ni Lucas nung sinulat niya to. Sabi niya, minabuti ko naman pagkatapos na siyasating mabuti ang lahat ng mga pangyayari buhat sa pasimula, na sumulat ng isang maayos na salaysay para sa iyo, kagalang-galang na Teofilo. Ibig ko pong sabihin, ito pong pagsusulat ni Lucas nito, ang kanya talagang hangarin is, yung pagsusulat niya nito, may mabuting pagsisiyasat at may maayos na pagsasalaysay. Okay? Sa 4 po na nagsulat ng gospel books, I think si Lucas lang ang nagsabi ng ganito. Pero sa kanya pa talaga may nangyaring tinatawag na issue pagdating sa tamang or accurate na pagsusulat. So na-amaze lang ako po, ano pong nakaka-amaze doon?
ano talaga, the spirit of the enemy, yung enemy is at work din po talaga, no? At work talaga siya. Na makita natin, pilit talagang binabaluktot ang salita. Pero vindicated by God kasi siyang may sulat nito. So napatunayan naman na hindi po mali yung naisulat ni Lucas dito sa verse 2. So, safe po tayo. Okay? Wala pong mali ang salita ng Diyos. Sige, Dad. May tanong lang ako. Kasi parang ano lang sa isip ko. Kasi di ba nagkaroon nga ng pagtatala. No? Tapos, yung time na yun, di ba, pumunta sila, Joseph, at si Mary. No? Tapos, biglang napaanak, di ba? Si Mary. Tapos, sinabi doon na kaya nadala na lang si Mary at doon nanganak sa sabsaban. Kasi nga, sa dami ng, kumbaga, okupado na yung mga, pagsabihin natin mga hotel o ano ba. Ibig sabihin, nung pinanganak si Jesus Christ, walang masyadong kumbaga, di ba, yung tatlong Magi, yun yung Hindi lang yung tatlo. Paghanap, sumunod dun sa sa star, sa tala. Ang tanong. Ang ibig ko sabihin, nung time na yun, di ba nga sinabi nga maraming nagpapatala. Wala ba silang kaalam-alam na ipapanganak ang Mesiya o ang... Yun ang walang kaalam-alam. Naano lang sa isip ko. Bale, bakit hindi an-announce? Bakit parang walang sinabi na yung mga tao, di ba nga, sabi nga, sa puno, parang, ang pagkakaano doon, parang puno yung mga hotel. Kaya sa sabsaban na lang dinala. Tawa mo yung ko. Gusto kong, bakit parang walang masyadong, na, sa dami ng mga nagpatala, walang masyadong, ang alam lang natin na nagsunod sa yung tatlong hari, di ba? Tatlong Magi. Magi. Yan hari. Tsaka hindi lang tatlo yun. Wala kasi internet. Sige po. Okay, gets naman yung tanong, Dad. So bakit nangyari na actually that's verse magsisimula tayo sa verse 3 niya, no? Yung tinanong po ni Daddy. Bakit daw di man lang napaghandaan na magkaroon ng maayos na panganganak or maayos na ipanganak ang yun ba, Dad? Hindi yun. Yung mga sa dami ng tao, parang walang sinabi na yung mga tao na yun ano ba yan? Yung may, hindi mo makuha yung point ko, na parang naano sila na yun na pinanganak na yun. Parang wala silang alam. No? Ibig sabihin, walang mga walang mga masyadong nakakaalam. Doon sa... Wala, Dad. Wala. Bali, kasi nga, kung babalikan natin yung sige po, Tito Bong. Di ba sabi sa Matthew na nang marinig ito ni Haring Herodes, siya ay nabahala, pati ang buong Jerusalem. Tapos nang matipon niyang lahat ang mga punong pari at mga eskriba ng bayan, nagtanong siya
sa mga ito kung saan isisilang si Kristo. Ibig sabihin may ano na, may ang lahat ay may alam na kung saan talaga isisilang si Kristo. Mga nagtanong na kung saan. Parang yes po. Alam propesya naman eh. Propesya po na sa Judea. Ang hindi lang nila alam kailan. Hindi po nila alam kung kailan. Pero alam nila sa Judea. Kaya nga po nung dumating yung Magi, in which nagulat sila na yun nga pupuntahan namin yung ganito ganyan. So doon pa lang nila nalaman na ngayon na pala, parang gano'n, no? Parang gano'n na nangyari sa scenario. So saan ba ipapanganak? Sa Judea. Sa Bethlehem. So doon na nila nalaman kung kaya't yun nga, si Herodes na ayaw mapalitan kasi nga gusto niya siya yung hari. Yun, nagano siya na hanapin. Sabi nga po, sabihan niyo ako pag nakita niyo na. Okay? So, yun po yung nangyari doon sa account ni Matthew. But kung babasahin niyo po yung Luke chapter 2, actually, iba naman po ang pinahayagan na ang Panginoong Hesus ay ipinanganak na. Kung babasahin natin simula sa verse 8, yun na po yung mga pastol. Di ba? Pastol na naman ang sinabihan. So, ibig sabihin, sa account ni Lucas, iba yung sinabihan. Sa account naman ni Matthew, yung mga Magi naman, yung ano. Pero actually, hindi ko pa po sure itong mga Magi kasi yung star yung ano nila eh. Yung naging parang tanda nila eh. Hindi ko alam kung parte ba yun ng pag-worship nila sa ibang sa Diyos-Diyosan. Baka, hindi ko pa po sure. Pero naisip ko lang ngayon na ito bang mga Magi na to? Mga believer ba to? Or parte lang yun ng parang magic nila na. So yun ang hindi ko pa po alam. Pero one thing is for sure, itong mga pastol na sinabihan sinulat dito ni Lucas, ito po galing talaga sa Panginoon na announcement na ipinanganak na ang yung tagapagligtas. Okay? Now, but anyway, kung babalik naman tayo doon sa tanong ni Dad na bakit ganun yung nangyari? Kasi nga hindi po konti lang ang nakakaalam yung inihayagan niya. Kasi nga po 'di ba, nagkaroon ng 400 years na silent years. Wala talagang nakakaalam. And nagsimula kay Zacarias, nahayag kala Elizabeth, then kay Maria, and then ngayon kay Joseph, and then ngayon, ayan na, kapanganakan na ni Maria, okay? And then, so kung magpapatuloy tayo sa verse 3, no? Pumunta ang lahat upang magpatala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. Now, ito pong census na ito, required sila na bumalik sa kung saan po sila talaga nanggaling. Okay? Now, ito po yung isa sa dahilan bakit po wala na pong matuluyan sila Joseph sa Maria. Kasi nga, during this time, marami pong pumupunta sa Bethlehem, marami pupunta sa Judea. Yun po ang isa sa mga dahilan. Well, doon natin makita na ito ay parte na rin po ng plano ng Panginoon. Parte ng siguro pagsisimbolo ng pagpapakumbaba, no, na ipinapakita ng Panginoon. Actually kanina may babasahin po akong article, yun nga, anong ibig kahulugan ng manger or ng sabsaban. Hindi ko lang nabasa kanina. Nakatulog ako. Anyway, yun, gusto ko yung malaman. So, well, yes, pero it's part of pagpapakita ng Panginoon na yun ang isa sa dahilan ng ipinunta niya talaga, no? Para sa mga mabababa, parang ganon. Okay? So, so yun po yung census na nangyari dito. Kailangan nilang bumalik sa kanilang mga bayan. Okay? And then, kung mababasa natin dyan sa verse 4, umahon din si Jose mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazareth. Ito na, sinabi dito yung dahilan. Patungo sa Judea, sa lungsod ni David, na tinatawag na Bethlehem, sapagkat siya'y mula sa sambahayan at lipi ni David.
At yan po ay ating nakita sa Matthew 1, verses 1 to 17. Diba? Na-trace natin yung genealogy ni Joseph na siya ay mula kay David, mula kay Solomon. And then kung magpapatuloy tayo sa verse 5, upang magpatalang kasama ni Maria na kanyang magiging asawa. Now, bakit kasama si Maria? Well, yes, isa sa dahilan dahil si Maria ay buntis. And the second main reason is si Maria din po ay galing po sa linya din ni David, mula kay Nathan. Mababasa natin yan at napag-aralan na natin sa Luke chapter 3 verse 23 to 38. Now, pero ano po yung napaka-amazing na nangyari dito? Diba? Verse 6. Samantalang si Ray na naroroon, dumating ang panahon ng kanyang panganganak. This is the good news. Okay? This is the good news. Again, the good news. Why? The God became man. Diba? The God became man. Ipinanganak ang tagapagligtas. Actually, pagbabasahin natin yung Luke chapter 2 verse 6, lahat tayo dapat magbunyi. Lahat tayo dapat magsaya. Why? Kasi ito na yung no? Parang yung kumbaga nagiging totoo na yung pagliligtas. And one thing also na makita natin dito, makita nyo talaga mula pa lang sa verse 1. Diba? Kung matatandaan nyo po yung salita na highlight ko sa verse 1, ito, yung utos, diba? Mula po sa Greek word na ang ibig sabihin is decree, ipinasya na ng isang tao na may authority may authority. Now, verse 6, dito nyo makikita yung nakatakdang plano talaga ng Panginoon. Bakit po? Kasi, kung makikita nyo, dahil po sa census, dahil dun sa pagtatala, si Jose at si Maria ay kailangang pumunta ng Bethlehem. You see? Nakikita niyo po? Di ba? Kung i-imagine niyo po ba, no? Ito ang hari, ang si Augustus Caesar, hindi niya iniisip to. Si Maria, si Joseph, hindi niya iniisip yan. Pero dito natin makita yung timing, no? Yung timing ba na itinalaga ng Panginoon na sa kabuanan ni Maria, doon okay, magtala na, okay? Magana tayo ng census. And so, kailangan na pumunta ni Maria at ni Jose doon sa Bethlehem. In which, kasi, yun po talaga ang naitalaga, sabi ko nga kanina, propesiya, na doon talaga ipapanganak ang Mesiya. Kung mababasa natin sa Micah chapter 5 verse 2, tingnan niyo po ang sabi dito, ngunit ikaw, Bethlehem sa Ephrata, na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Juda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel, na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. So, it was already prophesied na manggagaling sa Bethlehem. Doon ipapanganak, doon lalabas ang Mesiya. And sabi din po sa Matthew, no? Sa Matthew chapter 2, verses 1 to 6, sabi po dyan, nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa kapanahunan ng ito yung binasa ni Tito Bong kanina, no, na marami nagsabi, sabi ng mga, sa verse 5, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang sinulat ng propeta. Yun nga po, at ikaw Bethlehem, sa lupain ng Juda, sa anumang paraan na hindi ka pinakamaliit sa pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo manggagaling ang isang pinuno na magiging pastol ng aking bayang Israel. So, napaka-amazing na makikita natin na yung nangyari sa verse 6 is itinalaga or decree or utos na po ng Panginoon
nung una pa man. Okay? So, lahat nung nangyari, imagine niyo Maria, no? 9 months pregnant, maglalakad ka, ano ka pa, babiyahe ka pa from Galilea to Judah or Judea, no? And alam niyo po ba, pataas po itong Jerusalem, itong Bethlehem. Ano po yan, terrain. Kumbaga, bulubundukin po ba? No? Imagine mo isang buntis. Pero, yun talaga ang itinalaga ng Panginoon. Okay? Siya talaga ang nag-ayos ng lahat ng ito. And so verse 7, tapusin na po natin, at kanyang isinilang ang kanyang panganay na anak na lalaki, binalot niya ito ng mga lampin at inihiga sa isang sabsaban sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Again, dahil nga po, marami ang pumupunta doon para sa pagtatala. At ito pong lampin at sabsaban na binabanggit dito, mahalaga po din ito na sinabi dito kasi ito po yung magiging tanda. Okay? Tandaan niyo po, ito po yung magiging tanda para sa mga magiging saksi ng kapanganakan ng Mesiya. So, babasahin natin yan later sa chapter 2, verse 12 at 16. Yang lampin at sabsaban ang tanda para sa mga makakasaksi ng kapanganakan, no, ng Panginoon. So, yun, natapos po natin hanggang verse 7. Okay? So, nakikita nyo dito yung soberanya ng Panginoon, nahawak niyang lahat at nakaplano po talaga ang lahat, no? So, we praise God para po sa napakagandang tagpo na binasa natin ngayon na ipinanganak po ang ating tagapagligtas. So we praise God for that. We praise God for that. Okay? So yun na po. Siguro, yes, just in time. Papatuloy tayo sa verse 8 hanggang 21. Siguro hanggang Friday to, 8 to 21. Sige po, tayo po ay manalangin na sa ating pagtatapos. O Diyos, ikaw ang dakila sa lahat. Tunay nga na ikaw ang hari ng mga hukbo at lahat ay napapailalim po sa iyong otoridad at lahat ay sumusunod sa iyo, O Diyos. At kung ano po ang iyong iniutos at itinalaga ay siyang mangyayari. Salamat dahil napakaganda ng tagpo ng aming binasa na ang iyong tanging anak ay isinilang at siyang magliligtas at tunay ngang nagligtas sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong katapatan dahil ito'y itinalaga mo na nung una pa. At tunay nga na ito ay naisakatuparan at naghihintay na lamang kami, Lord, sa pagluluwalhati mo. At salamat, O Diyos, dahil ito ang aming buhay na pag-asa na kami ay mabubuhay at mananatili sa walang hanggan na tinitingnan po ang iyong kaluwalhatian. Salamat, Panginoon, na ito'y tunay nga magpapalakas sa bawat isa. Ikaw po ang purihin sa lahat, ikaw lamang, O Diyos. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay. So, thank you po sa lahat. See you po ulit bukas, 4:30. Basahin niyo po at mag-aral po kayo. God bless. Bye-bye.